Good morning mga kagaya. Isang pinagpalang umaga na naman. Ang gagawin po natin ay magdadagdag tayo ng mga additional hides ng ating mga alaga. Dahil yung second batch natin, medyo malalaki na rin sila. Pagsasamahin na natin dito sa ating grow out pan. So nandito na yung ating first batch at malalaki na sila. Ngayon ilalagay natin yung second batch. Ang kailangan lang natin ay dapat maraming hides para hindi makain yung maliliit natin. So dito na sila lalaki. Tapos yung inaantay natin uli mabuntis uli yung ating breeder. So yun yung naman magiging third batch natin para dito, para sunod-sunod yung pagpaparami natin. So kung maging successful tayo dito, mag-i-expand pa tayo, gagawa pa tayo, maghanap tayo ng paglalagyan ng pond natin para sa ating mga grow out. Dikit-dikitin mo lang, pwede naman yan. Saka na lang natin tingnan niya para mas marami kang mailagay. Lumabo. Ayan po. Linalagay na namin yung mga pinutol naming PVC. Yan po ay 7 inches yung haba at dalawahan po, pinali po namin yan. Inaayos lang namin yung paglagay kaikot. So kasi yung kailangan maraming heights para hindi po makain yung mga maliliit natin. Meron din po tayo ditong gapi. Yan, Black Moscow gapi. For sale din po yan. So, sa mga interesado bumili niyan, binebenta ko rin po yan. So mag-message lang po kayo sa aming FB page kung gusto niyo bumili ng Black Moscow gapi namin. Total is 48 na PVC pipe yan, naputol-putol na. Tatlong PVC pipe yung binili ko, pero mukhang kulang pa siya, so magdadagdag pa rin kami. Dadagdagan ko pa yan hanggang mapuno yung ating pan paikot para maraming tataguan yung ating mga alagang lobster. Ito yung aming second batch na Krailings. So ilalagay na namin siya doon sa pan.
Ngayon kukunin na namin siya rito. Nakalagay na kasi kami ng maraming hides. So yung second batch na krillings dito, yun ang ilalagay namin din doon. Magsasama-sama na sila. Yan. Kunin po muna natin yung mga isda dyan. May isda tayong gapi dyan. Tapos kukunin natin yung mga krillings. Ito na yung nakuha natin dyan sa kanilang pinaglalagyan. So ilalagay natin to dito sa ating grow out pan, kasi nga nakapaglagay na tayo ng maraming hides. Kasi yung unang batch malalaki na, hindi lang makita rito. Ayan, 4 months na yan, mga malalaki na sila. Tapos ito naman yung ilalagay natin, yung second batch natin. Sabay na sila dito lalaki. So dinamihan ko lang yung hides nila para marami silang pagtataguan. Ganda sana kung nakikita. Ayan, oh. So target natin next year magbenta. Pero itong mga nauna malalaki na. Mukhang pwede nang ibenta at pwede na ring kainin. So i-acclimatize muna natin siya. Itong bago nating mga krillings, lalagyan natin ng tubig dito sa pond. Yan, para hindi mabigla yung ating mga krillings, kasi ililipat siya natin ng lalagyan. Yung tubig pala nitong pond, hindi ko po ito pinalitan. Umpisa nang binigay ito. Pinilinis lang namin yung aming filter once a month. At naka-expose din po ito sa ulan. Kaya nalalagyan din siya ng ulan. Mayroon lang itong overflow para hindi siya mapuno kahit malakas yung ulan. So nailagay na po natin yung ating second batch ng mga krillings. So i-observe po natin to kung magiging magandang resulta, kasi pinagsama natin yung unang batch natin saka yung second batch. So itong water lettuce natin, nabenta na natin to. May bumibili dito sa atin. Per tab din yung bentahan natin yan. So, hindi po tayo eksperto dito sa pag-alaga ng freshwater lobster. Sinishare lang po namin yung aming ginagawa rito sa Ning's Leafy Green. Naway makatulong sa mga baguhan o sa mga gustong mag-umpisa ng mag-alaga ng ganitong freshwater lobster. Yun lang muna mga kagaya. Muli maraming salamat sa inyong panunood. Lagi nyo pong antabayanan ang aming mga susunod na i-upload na video, hindi lamang dito sa pag-aalaga ng crayfish,
o kaya yung mga iba pa naming ginagawa regarding aquaponics at hydroponics. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.